Hi! Magandang umaga! At welcome dito po sa ating programang Pamumuno 2025. Muli po kami ni Tata Ben. Ang inyo pong kabahagi ay nandito. Samahan niyo po kami sa isang oras na naman na palatuntunang nagtatampok sa mga tumatakbo sa halalan. Welcome to the program Pamumuno 2025. Ako po si Ben Paipon at siyempre po ako naman po inyong lingkod, Met Sanding Minion. And today mga kabahagi, mapalad po tayo sapagkat kapiling po natin ang isang labor leader. Leader po ng mga manggagawang Pilipino. At siyempre po, simula't-simula pa po, kilala na po natin ito. Aktivista talaga ito. May advocacy po para sa mga manggagawa po natin sa Pilipinas. Ipinaglalaban po ang social justice at siyempre po, meron po siyang gustong ipahiwatig sa ating ngayon. Ang ating special guest for today, pakikilala na natin ito, Met. Tama. Ikaw na nga. Oo, Okay, sige. So, nabanggit na ni Tata Ben, ano? Ito, ako baga suki na rin sa pagdating sa eleksyon, 'di ba, no? Sa tuwing may eleksyon kahalahok ito, Ang ating pong guest for today, walang iba kundi si Calyode de Guzman. Calyode, magandang umaga po sa inyo. Nako, magandang umaga ka Ben, Met, magandang umaga sa inyo at sa inyong milyon-milyong tagapakinig dito sa ating bansa. Magandang umaga sa inyong lahat diyan. Ayan. Ikaw rin ba na perwisyo dito sa pagpasok dito? medyo buti naka-waste kami kaya nakahanapan ng magandang daan. Yes. Hindi ka nagalit. Hindi ko alam akala ko natural lang naman dito sa ating bansa yung traffic. Oo. Pero hindi ito yung usual, no? Na flow ng traffic dito sa banda na ito ng Intramuros. Ang mahirap dito ngayon yung mga even small streets dito po sa Intramuros sa sarado. Sarado kaya yung mga pedicab natin, mga tama. Wala. Hindi sila makabiyahe, e-bike. Anyway, dito po tayo mga kabahagi mag-focus sa ating special guest for today, Senatorial Candidate Calyode de Guzman. I made mention already kanina, siya po ay isang labor leader and aktivista. Pero bago kayo naging labor leader, Calyode, what were you doing then sa pamilya? Ako'y nag-aaral noon ng college. Okay. Pagka-graduate ko ng high school, nag-working student ako. At ako'y nag-aaral ng custom administration dito sa PMI. Malapit dito sa inyo. PMI. Sa may Escolta. Diyan ako nag-graduate ng custom administration. Dahil nag-working student ako dahil mahirap yung buhay namin Mula sa mahirap? Mindoro. Taga Mindoro ako. Ay. At dahil sa hirap ng buhay, hindi kaya kaming pag-aralin, kaya ako yung nag-working student. Naging manggagawa ako ng 12 years sa pabrika ng garments. At doon sa pabrika ng garments na aking pinasukan, doon ako nagising sa katotohanan na iba talaga yung interest ng negosyante kaysa sa interest ng mga manggagawa. Madalas pinagsasamantalahan, ginigipit ang mga manggagawa. Kaya nauobliga yung mga manggagawa na magtayo ng unyon, makipaglaban para igiit yung kailang karapatan sa tamang pasahod at maayos na kondisyon sa pagtatrabaho. Doon ko nakita. Pero yung aking politika ay nagsimula nung patayin si Ninoy. Noong 1983. Nung patayin si Ninoy. Wala akong pakalam sa politika noon. Unyon-unyon lang ako at saka manggagawa lang ako. Pero nung patayin siya, doon nagsimula yung aking paghakbang palabas sa sektor ng paggawa papunta sa issue't usapin ng bayan. So, simula nung kayo po ipumasok sa labor organizations, labor union, and so on and so forth, may nakita po ba kayo talagang mga kaluwagan para sa mga manggagawa? Nako, walang kaluwagan kami. Walang kaluwagan, lahat paghihigpit. Lahat paghihirap. Really? Dahil pagsasamantala, panggigipit sa bababang sahod, forced overtime, pandaraya sa piece rate system, mababa ang rate na ibinilalagay sa per piece ng aming ginagawa. Lahat ng panggigipit dahil naintindihan ko na ginagawa nila yung panggigipit na yan dahil doon sa
competition nila. May sila mismo Kanya-kanyang competition. ay nagko-competition, nagpapabagsakan sila. Hanggang sa huli ay maisip nila na ipatupad yung contractualization. Kung dati kabe, nung una nating panahon, pagkakatapos ng 6 months, nagiging regular tayo. Regular na. Ngayon Automatic. hindi. Walang patakarang regularization ng gobyerno ngayon. Ang patakaran ng gobyerno ngayon, contractualization. Contractual ka forever. At umunlad na yan ngayon. Hindi ka na contractual doon sa iyong pabrikang pinagkatrabahuhan o kumpanyang pinagkatrabahuhan, ikaw ay empleyado na nung iyong manpower agency. Na pinag-applyan mo, na nagsusupply ng manggagawa doon sa principal. Yes. Kaya kahit 10 taong ka na, doon sa kumpanyang pinagkatrabahan mo, hindi ka lang kontraktual, hindi ka empleyado nila. Tama. Kasi Empleyado agency ka noong manpower agency na nag-supply doon sa my principal. Oo. Ito. Kumbaga, alien na alien ka talaga doon sa kumpanya, di ba? No? Tatalakayin natin ang buong-buo yan mamaya. Yes. Pero gusto ko maitanong kay Kaliodi sapagkat dito siya nagsimula eh. Kaliodi, ng mga panahon natin. Kapanahunan niyo, ha? Mas nauna ako sa kanya. Pero ng mga panahon na ikaw nandyan na po sa organisasyon ng mga manggagawa, merong pang tinatawag na unionismo nung araw. Pero pati yan, kinartel, kumbaga sa Nawala. binunting, tinanggal sa karapatan ng mga manggagawa. What happened after that? Totoo yan. Ako nasa unionismo. Yung kilusang pag-union. Pag-union. Ang tawag ay unionismo. Yes. Sa under ng FFW ako noon. Yes, After FFW. Okay. Federation of Free Oo. Workers. Pero yung kilusang union na yan, after ng lumakas yan noong 1980s, 70s, talagang 80s, malakas ang yan ang malakas. At yan ang naging katuwang ng mga kabataang estudyante sa pagpapabagsak kay Marcos. Kung matatandaan ng mga kababayan nating nakikinig ngayon, ay nagsimula ang paglaban ng mga manggagawa nung pumutok ang welga ng Latondenya. At nung pumutok ang welga ng Latondenya, despite na ipinagbabawal ni Marcos ang welga noon, ay nagkaroon na ng strike wave sa buong Pilipinas at kasama yung aming pabrika, yung Aris Philippines, sa Pasig, Orambo, na nagwelga noon. Nakartel, yung malakas ang kilusang manggagawa noon. Kaya nakatuwang siya sa pagbabagsak kay Marcos. Kaya lang, after na bumagsak si Marcos, bumalik si Cory, doon na nagkaroon ng pagsasamantala yung mga kapitalista. Nang mabangong-mabango si Cory noon, wala nang protesta, isinagasa ng mga kapitalista yung sistemang kontraktualisasyon. I see. Kaya nung maganap na yung contractualization, doon na unti-unting nawala't humina ang kilusang unionismo sa ating bansa. Wala, May matatakot batas na sila eh. May Matatakot batas na nagtanggal ng unionismo sa ating bansa. Yung pagbubuklod. Wala pagsasama. namang batas na nagka-curtail, kundi mga order, mga executive order, mga regulasyon ng Department of Labor, mga department order na pinapadaan ka halos sa butas ng karayom bago ka makipag-union. Kung sa mga kapitalista, pag nagtayo sila ng negosyo, 1 week, mare-recognize na siya, pero yung mga manggagawa, inaabot ng 5 years, 10 years, hindi pa rin siya nare-recognize. Humirap ang pagkatayo ng union sa ilalim ng Herrera Law noong panahon ni Cory noong 1989. Napo. Yun ang nagpahirap sa mga manggagawa. Dito rin po ba natanggal yung tinatawag na CBA? Hindi naman natanggal ang karapatang mag-CBA. Kaya Tanggal lang, pa rin. hirap na dahil nga kakaunti na lamang ang nakakalusot sa butas ng karayom sa pag-uunyon. Kaya yung mga nakakalusot sa butas ng karayom na dinadaanan nila sa pagpapatayo ng unyon, nakapag-CBA pa rin naman sila. Pero dahil mahina na yung bargaining power nila, dahil kakaunti na ang mga unyon sa Pilipinas, ay nababarat sila at nagiging sa dulo, nagiging company union na lamang sila. Dahil pag lumaban sila sa management, dudurugin sila ng todo-todo. Pero ito, napansin ko lang, Kaliodi, sa isang kumpanya, kung saan nagkakaroon ng mga let's say, simpleng pagtitipon pa lang, wala pang grupo, wala pang pagtatayo talaga ng union. Napaka-alerto na ng mga ng mga namumuno, no? Parang inuunahan na nila na teka muna, baka mamaya mag-form sila ng ganito, 'di ba?
yung ibang mga malalakas na very vocal sa mga hinaing ng mga manggagawa sa isang kumpanya, ginagawa na ng paraan para maalis. Correct. Oh, At diba? hindi lang sa loob ng kumpanya yan. Kasabwat nila minsan ang mga barangay. Kaya inaalam nila yung mga kung sino-sino ang mga nagmi-meeting sa mga bahay-bahay, sa mga opisina, at kasabwat nila yung barangay. At ngayon, pati pulis, yung National Task Force LCAC, pupunta sa mga unyon para takutin yung mga manggagawa na umalis doon sa mga unyon na totoong nagdidepense sa interes ng mga manggagawa. At ang gusto nila, maging friendly doon sa management. Ay hindi pwede yun, Kaben. Dahil magkaiba ang interes ng kapitalista sa interes ng mga manggagawa, magkakontra. Kung gusto ng mga manggagawa ay mataas sa sahod, ang gusto ng kumpanya, mababa ang sahod. Kaya hindi pwedeng mag-compromise, hindi pwede ang harmonious relationship sa pagitan ng kumpanya at ng mga manggagawa. Hindi pwedeng magkaroon ng harmonious dahil magkakontra sila sa kanilang interes sa buhay. Itatanong ko na ito, ha? Kasi Sige, Tata gustong Ben. itanong sana sa final minutes of our program, pero itatanong ko na ito kasi napapanahon na sagutin mo na ito. Kung ikaw ay maging senador dito ngayon, Calyodi, babaguhin mo ba itong sistemang ito? Wala. Yung bang pinahina ang unionismo, pinahina ang collective bargaining agreements, pinahina po ang lakas ng mga manggagawa. Actually, wala nang lakas ng mga manggagawa. Humina na. Meron pong tripartite na sinasabi pero wala naman pong kakampi ang mga manggagawa. So ano sa tingin mo ang dapat po dito? Maybe siguro, pasasagot natin kay Calio dito mamaya. Para makapag-isip na muna siya. No? makapag-isip. Ibitin muna natin. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, nako ha. Yung nabitin natin tanong kay Calyodi, babalikan na ba natin? Sige, ulitin mo na. Ulitin mo nga yung tanong natin. Yung lahat ng tungkol sa ano, ha? Unionismo, CBA, collective bargaining agreement, pati at na saka yung karapatan ng mga tripartite. pati sa contractualization. Sang-ayon ka ba doon sa National Wage Board? Alright, mga kabahagi, si Calyodi. Yes. Siguro hindi lamang dapat ako ang manalo. Kasi pag ako lang ang mananalo, 24 ang ating senador, dudumugin ako, bubugbugin ako ng 23. Kaya ang aking panawagan ay hindi lang yung aking sarili, kundi dapat, bukod sa akin na tumatakbo ako sa pagkasenador, galing sa hanin ng mga manggagawa, ay iboto rin natin si Atty. Luke Espiritu na nakakampi ko. Nakakasama. Pangalawa, yung mga leader ng iba pang sektor, ng mga manggagawa, ng mga magsasaka, ng mga kakabataan, ng mga mangingisda, urban poor, mga environmentalist group, mga leader na seasoned leader, na ibig sabihin hindi lamang lumilitaw kapag panahon ng eleksyon, kundi sa buong panahon ng kailang pagkilos ay nagtatanggol sa interes ng mga manggagawa. Yun ang kailangang maunawaan ng ating mga mamayan. Yung bagong politika na kinakatawan ng mga lider ng sektor at hindi yung lumang politika na kinakatawan ng mga trapo at dinastiya. Kailangang maihalal natin yun. Sana 12 ang maihalal. At kung kami ay 12 doon sa Senado, ay magkakaroon talaga ng matinding debate. Debate sa pagitan ng interes ng kapital, nakakatawanin ng mga mayamang senador at grupo naman ng mga leader manggagawa na kakatawanan naman yung interes at laban ng ating mga obrero. Yes. Magkakaroon talaga ng totoong debate sa Senado. At mangyayari lang yon kung bukod sa akin ay maihalal ng ating mga kababayan yung iba pang mga leader na tumatakbo ngayon sa pagka-senador na galing sa sektor. At pag nangyari yon, Kaben, pag nangyari yon, no, tiyak na tiyak ako na ipaglalaban namin, titiyakin namin na makapwesto talaga sa pangunahing agenda namin yung interes at kapakanan ng mga manggagawa. At yan, Kaben, ay hindi pangako. Hindi yan pangako. Dahil yan ay laban na namin mula pa noon. Yan na yung aming ipinaglalaban sa Malacanang, sa Kongreso, sa harap ng Department of Labor. Kaya pag nagkaroon kami ng pagkakataong makapwesto sa Senado, ipatutupad namin yan, ipagpupukpukan namin yan, laban doon sa
kabilang kampo na nagtatanggol sa interes naman ng mga negosyante. Oo. Kalodi. Oo. Yung mga kakampi ng mga negosyanteng dambuhala. Mga malalaki, ha? Mga Oo. malalaki. Malaking kumpanya. Yung mga salita Yes. ng mga aktivista. Oo. Yung mga kakamping politiko ng mga kapitalista, palagi nilang sinasabi, wag na payagan na makipagdebate pa yung mga manggagawa. Lalo lamang masisira ang ating bayan. In other words, they belittle, yun talagang dinadowngrade ang karapatan ng mga manggagawa para magsalita. Anong pananaw ninyo dito? Tama ka dyan, Ben. Tama ka dyan. At ang ginawa nila yung systematic ang paraan nila Very para systematic. ang paraan para isupilin yung boses ng mga manggagawa at huwag makapwesto. At isang pambansang hakbang nila na ginawa dyan, yung eleksyon. Yung eleksyon ay ginawa nila ng sistema ay para sa mga mayayaman. Kapag may pera ka, bilyonaryo ka, bigla kang makikilala at ang laki ng tsansa mo May makinarya na manalo. ka. Oo. Yun. Kumpara sa mga katulad ni Calyodi at iba pang mga leader ng sektor na tumatakbo ngayon na hindi kilala pero may magandang plataforma at may track record ng totoong paglilingkod sa bayan para baguhin ang sistema ng ating ekonomiya at ng politika, wala namang pera, hindi makikilala. Kaya Naku. tiniyak nila na pera-pera ang eleksyon. Yun ang malungkot. Kaya ayaw nila na magkaroon ng yung isinusulong naming reforma sa eleksyon, ayaw nilang tanggapin. Ayaw nilang tanggapin. Na dapat, sabi ko, sa eleksyon dapat ang nagpapakilala sa mga kandidato ay hindi yung mga kandidato, kundi dapat COMELEC ang nagpapakilala. Nang sa ganon, equal. Gamitin ng COMELEC yung kailang TV station, radio station, yung mga barangay, plaza, para ilagay ang mga pangalan ng mga kandidato equally. Para hindi mangyayari yung katulad ng ginagawa ni Aimee Marcos na hindi pa kampanya, meron ka na agad 1 bilyong ginastos. Meron ibang ni Camille kasama Villar. sa Ni mga Camille pelikula. Villar, 1 bilyon na kaagad. Tolentino, yung mga bilyonaryo. And wala talaga eh. Walang laban. Walang laban talaga yung mahirap. Hindi magkakaroon ng puwang na magkaroon ng boses ang mga manggagawa sa loob ng Kongreso at loob ng Senado. Even yung party list na ipinanalo natin, na dati sa gate lamang ng Kongreso tayo, nagsisigaw. Tama. Dahil sa pagigigit natin, binigyan tayo ng boses sa loob ng Kongreso. 20% ng Kongreso ay dapat galing sa party list. Yes. Okay, maganda. Nagkaroon ng boses ang mga manggagawa sa loob Pero, ng Kongreso. May Wala pang 3 representation. taon. Wala pang 3 taon. Napasok. Binago na uli. Oh. Inagaw na uli sa magitan ng desisyon ng Supreme Court na pinayagan kahit mga trapong party list, kahit dynastiyang party list, kahit bilyonaryong party list na basta't maglagay lang ng advokasya, ay pinayagan na ng Congress, ng Supreme Court. Kaya ngayon, yung ating boses na 20% nawala na. Inagaw na ng mga mayamang party list. Yun ang mga ganyan. Kaya yan ay mga sistematikong hakbang, ginagawa nila ng batas para maging legal ang pagsupil sa boses at hinaing ng mga manggagawa. Balikan na lang po natin yung mga manggagawa, Calyodi. Meron tinatawag na provincial rate ngayon. Meron provincial rate, may Metro Manila rate, meron. Magkaiba no magkaiba. dito sa Metro Manila. Sabi At nga saka mga mas probinsya. mababa daw ang mga sweldo ng mga nasa probinsya. Ha? Ano ba talaga ang tama? Yan ay pagdating mali. ng batayan? Mali. Una, hindi naman magkaiba ang presyo ng bilihin sa probinsya at Metro Manila. Ang interest rate sa probinsya at Metro Manila pareho din. Ang VAT na 12% sa Metro Manila at sa probinsya pareho din. Minsan pa nga mataas ang presyo doon dahil sa may pamasahe. Yan ay isang hakbang ng gobyerno noong panahon ni Cory na ginawa ni Herrera. Yan ang tinatawag na wage rationalization law. Ira-rationalize daw ang sweldo. Base sa lugar. Sa Metro Manila, mas mataas at yung mga probinsya ay mas mababa. Mas malayong probinsya, mas mababa. Yan, Met, ay mga batas na pagpapatunay na yung gobyerno natin ay gobyerno ng mga kapitalista. Nagpalakpakan ang malalaking negosyante pagkatapos na maisabatas yan. Dahil legal na, naging legal, na makatipid sila ng kailang gasto sa mga manggagawa sa mga branches nila sa probinsya. Nakatipid sila. Pero umiyak naman ang mga manggagawa sa probinsya dahil lumiit ang kailang kita. Kaya karamihan ng mga manggagawa nagpuntahan sa Metro Manila. Kasi malaking bagay. Halimbawa, Bicol, 200
pesos ang diferensya ng Laki. sahod nila kumpara sa Metro Manila. Tama. Kaya nakikipagsapalaran sila dito sa Metro Manila na magtrabaho. Kasi yung 200 ay malaking bagay yun. Sa 30 days, 6,000 pesos yun. Tama. Ay malaking bagay yun para sa kanila. Kaya yan ang nangyayari. Masayang-masaya ang mga malaking kapitalista, umiiyak ang mga manggagawa. Kaya namin sinasabi na yung gobyerno natin ay gobyerno ng malaking kapitalista at laban sa mga manggagawa. So, ibig sabihin parang Kalyodi, yung sinasabi ng Department of Labor na gumagawa kami, bumubuo kami ng mga bagong trabaho sa mga probinsya para karamihan ng mga manggagawa, babalik sa kanilang mga probinsya. Hindi nangyayari. Ngayon, babalik sila dito sa atin sa Metro Manila kasi nga mas mataas ang sweldo. Hindi nangyayari dahil sa oo. hindi naman yung sweldo mismo ang nagpapataas ng employment. Oo. Ang nagpapataas after nung ilang taon na yon, Yes. 1989 hanggang ngayon, nangyari yan. Hindi naman tumaas ang employment. Lumaki pa nga ng lumaki ang unemployed sa ating bansa. Umaabot ng 13 million ang manggagawang wala at kulang sa trabaho ngayon. Yes. Ang dahilan yan, dahil sa pag-unlad ng technology, ng science and technology, yung dating ginagawa ng 10 dati, dahil sa umunlad ng teknolohiya, ang mga makina, Isa na lang. ginagawa na lang ng 5. Oo. Kaya yung 5, automatic na walang Nawala. trabaho. Yes. At kapag nag-full swing ang implementation ng AI, yung Artificial. artificial intelligence, mas marami pang mga manggagawa Yeah. ang mawawala ng trabaho. Yeah. At sa usaping yan, ang aming proposal ni Attorney Luke, dapat iklian na ang oras ng pagkatrabaho. Okay. Sa halip na 8 oras, gawin na nating 6 hours. 6 hours. Para sa bawat 3 manggagawa ngayon, nababawasan natin ng tig-2 oras at gagawin nating tig 6 hours na lang sila, makaka-create tayo ng isang manggagawa. Oo. Kaya kung 45 million ang ating labor force ngayon at meron tayong 12 million na wala at kulang sa trabaho, automatic, yung 12 million na yon, dahil yun ay 25% ng 45 million, automatic yan. Magkakaroon ng trabaho kapag ginawa natin, paikliin ang oras ng pagkatrabaho ng mga manggagawa nang walang bawas sa sweldo at benepisyo. Kaya dahil kasi, dati naman 16 hours, 14 hours, 12 hours, 10 hours, yung 8 hours, 100 taon na yun. Oo. 100 taon na yung oras na yun. At ang dami nang na-develop na technology, ang dami nang maunlad na Yes. makina, robotic na nga, at may AI na ngayon. Kaya dapat nang pag-usapan yung Nawawalan pa pagpapaikli ng oras sa Tama. trabaho para ma-absorb natin ang bilang ng mga manggagawang walang trabaho ngayon. Iba ang concern ko, Kalyudi. Nakikita ko po ngayon, ang gobyerno natin ay talagang influenced heavily by corporate bigwigs. Kumbaga sa hawak na malalaking negosyante ang ating gobyerno. Mga korporasyon, ano? Malalaking korporasyon. To a point na talagang ang maggagawa, ano ka? Tiyan ka lang. Yung mga politiko natin who are supposed to take good care of the welfare ng mga manggagawang ito, sumasaludo po nag-aamin po sa mga mga negosyante. Oo nga. Diba? Ito ang kalakaran ngayon. Ito ba gusto natin mangyari sa buhay natin? So ano gagawin mo pagka ikaw nandyan na? Kaben, natumbok nyo yung pinaka-problema natin. Ang ating gobyerno ay hawak sa liig ng mga malalaking korporasyon. Nasa bulsa sila ng malalaking korporasyon sa Nasa ating bulsa bansa. na nga po, nag-aamin pa Yan, umaamin pa. Sasaludo, At no? makikita mo yan Oh. sa napakaraming batas na ginawa ng Kongreso at Senado na pinirmahan ng Presidente. Lahat Pabor- halos yan pabor sa ay mga kanila. batas na pabor sa mga malalaking kapitalista. Bukod sa sinabi kong, doon sa tinanong mo sa akin na provincial rate Yes. na pabor sa mga kapitalista. Yun ding patakaran na isang beses lang pwedeng tumaas ang sahod ng mga manggagawa sa isang taon. May batas yan. Hindi pwedeng 2. Oo. Hindi pwede lalong 3. Sa panahon ni Duterte, 3 beses lang tumaas ang sahod. Kaya every 2 years lang nag-i-increase. Regulated, control ang pagtaas ng presyo ng sahod ng mga manggagawa. Pero deregulated ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Exactly. Anytime, Yan. pwedeng Oo. itaas. Kaya Mas piyesta yung mabilis. mga kapitalista. Oo. Tuwan-tuwa sila kasi walang control.
Anytime pwede nilang itaas ang presyo ng gasolina. Madaling araw, linggo-linggo, buwan-buwan pwede nilang itaas. Pero yung presyo ng sahod, hindi Ganun pa pwede rin, itaas. hindi nag-aano. Yan ang isang mga halimbawa na yung ating gobyerno ay hawak sa liig ng mga kapitalista at ang kailang mga batas ay ginagawa para sa kagalingan ng mga kapitalista. At yan ang dahilan kung bakit ang mga kagaya ni Villar, nila Henry C., nila Gokong Wei, ng mga bilyonaryo natin, yaman sila ng yaman. At yan rin ang dahilan kung bakit yung ating mga kababayan ay hirap ng hirap. Lalong Nagiging legal ang kayamanan nila at nagiging legal ang kahirapan ng mamayan dahil ginagawa nila ng batas. Ayan. Alright. Okay, mga Sige. kabahagi. Nako, talagang... Mamaya may ibibitin ako tungkol sa sa buwis. Pahirap din yun. Nako, ha? Diba ayan na, mga kabahagi. Nadidinig na Sige. po ninyo ang tunay na lagay ng bansang Pilipinas. Kung bakit hindi tayo yung umuunlad. Ang yaman-yaman po natin. Pero bakit hindi tayo umuunlad? Yes. Bakit ganito pa rin po ang lagay ng ating kabuhayan and so on and so Tama. forth? Ilang beses na tayo naghalal ng mga mayayaman. Sila ngayon ang nandyan po sa poder ng kapangyarihan. Pero bakit po hanggang ngayon ganito pa Ganun rin pa ang lagay rin. natin? Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Ito kanina, nabanggit yung, tungkol sa buwis, di ba? Ni Calyodi. Ngayon, Calyodi, isa sa sinasabi mong isusulong, sa ating gobyerno, sakaling kayo po ay makaupo, ay ang tungkol sa buwis ng mga mayayaman. O, anong tawag niyo dito? Wealth tax? Or tax wealth? Oo. Paano yung paanong maitutukoy kung sino-sino tong mga, kasi sa totoo lang sa tagal natin tinitingnan natin ang mga salin ng mga nasa posisyon sa ngayon, 'di ba? Sinasabi wala namang yaman, paano matutukoy ngayon yan? Saan ba talaga yung mga yaman na ito napunta? Calyodi? Tama yan. Yan ang aming agenda ni Attorney Luke Espiritu na dapat yung ating tax system ay baguhin. Opo. Ibalik sa dati. Kasi dati, ang tax natin, kung sino yung kumikita, siya ang itinatax. Kung kung may maliit ang kita, maliit ang tax. Kung malaki ang kita, Yes. malaki ang tax. Yan ay binago. In favor pa rin sa mga malaking kapitalista. At tinuon ang ating taxation sa anyo ng VAT, Value Added Tax, na hindi na sa kinikita, kundi sa ginagastos na binibili. Lahat ng mga bagay na binibiling may value added, ay itinatax sila ng 12%. At ginawa pang in-expand. Pati gasolina, isinama sa value added na tinatax basic na. yun Kaya every time na bibili ang mga manggagawa o kung sino man, ay may tax na binabayaran. Yes. Ang problema niyan, naging regressive ang taxation. Salungat doon sa ating konstitusyon na dapat ay progressive. Regressive siya dahil yung isang bilyonaryo na bumili ng ice cream, 12% na babayaran. Yung isang mahirap na bumili ng ice cream, 12% din lang ang babayaran. Pareho sila, samantala magkaiba ang katayuan nila sa buhay. Kaya regresibo, walang pagtangi. Walang pagkatangi tulad noon dati na progressive. Maliit ang kita, maliit ang tax. Malaki ang kita, malaki ang tax. Dapat yang ibalik. Dapat yang ibalik dahil pahirap yan sa mga mamayan, yung VAT at saka IBAT, no? At dapat ang i-tax ay ang mga mayayaman, hindi ang mga mahihirap. Sila nakikinabang dito ng todo sa Pilipinas bakit hindi silang i-tax? At dapat pati yung sobrang yaman nila ay dapat nang buwisan. Ang tawag namin ay wealth tax. Hindi lang sila yung kinikita nila ang itatax, kundi pati yung naimbak nilang yaman na bilyon-bilyon ay dapat na i-tax. At yan ay tawag ay wealth tax. At nagangyayari yan sa iba't ibang bansa. Dahil silang nakinabang Ngayon, paano yan paano i-determine Hindi na? magsimula muna tayo sa kung ano yung munang i-declare nila. Okay. No, kung ano yung i-declare nila. Kung sinasabi ni Villar na meron siyang declared na 350 billion, ay di doon muna tayo magsimula. At tansya ko sa 2,000 na bilyonaryo sa Pilipinas, kapag itinax natin ng 1% to 3%, bawat bilyon nila, makaka-generate tayo ng 1 trilyon. Pero Calyodi,
Oh. Ang tanong ni Met kanina paano natin malalaman ito mayayaman na ito, magkano ang kita nila and so on and so forth. Meron na tayong batas diyan SALN. Yung ano tawag nun? SALN. Yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Yes. Mahigpit yung batas na yan Unfortunately, it cannot be implemented. Hindi po sinusunod ng ombudsman. Yan. And I think this is the only way to find out how much is the actual asset Dapat ng naka-reveal. mayaman na ito. Oo. So, sa tingin po ninyo, ano pa ang paraan para Ano pa ang magiging natin? mapuwersa natin ang Yes. implementasyon ng SALN? Yung SALN kasi, mas nakapatungkol yan sa mga government official. Oo. Ang gusto nating makuha, Nakapwesto. yung yaman nila Henry C., nila Gokong Wei, nila Mga korporasyon. nila David Kunsenhi. Sila yung mga bilyonaryo. Pero kasama na rin, dahil marami na rin mga bilyonaryo dito sa gobyerno. Ang dami na Pagsamahan nga natin yung SALN, pagsamahan natin yung kanilang statement sa SEC na kanilang kinikita, dyan muna tayo magsimula para masimulan ang pag-andar ng wealth tax. Ngayon, hindi nangyayari ngayon. Kasi magkakaibigan sila Yung nasa gobyerno, sabi nga natin, hawak sa liig ng mga malaking korporasyon. Kaya kung hawak ka sa liig, di susunod ka sa gusto ng malaking kapitalista. Yung Kunsenhi nga, hindi nagbabayad ng tax doon sa kanyang coal plant. Dahil kaibigan nila, kasabwat nila yung mga nasa gobyerno. Paano kung hawak ka sa liig Di siyempre, kung hawak kita sa liig, kung ano yung gusto ko, susundin mo. Kung si Lyodi ang nandyan na hindi hawak sa liig, di tatamaan silang lahat. May papatupad natin na ilipat ang tax system, tax the rich, not the poor. Yun, okay. Nag-iisip kasi ako, Lyodi, ngayon pa lamang wala kayang nag-iisip. Baka may bilyon-bilyon ka tinatago dyan, Carmen. Hindi yun Wala kayang nag-iisip na palitan na lamang natin ang pangalan ng ating bansang Pilipinas. Okay, anong ipapalit mo? Hindi ko nga alam Baka hindi mabago sa simpleng pagkapalit ng pangalan. Baka kailangan baguhin yung sistema natin. Tsaka yung struktura. Yung sistema na ang gobyerno ay dapat independent sa mga malaking korporasyon sa bansa. Ang problema na madaling gawin nga yan. Oo Pero yung pagpapatupad nito. Dahil hindi may mapatupad nga, dahil nga, kasabwat magkasabwat yung malaking korporasyon at saka yung nasa tuktok ng ating pamahalaan. Magkasabwat sila So, Kaya dapat, ang ilalagay natin ay yung hindi kasabwat. Sino yung hindi kasabwat? Ang hindi kasabwat ng mga kapitalista ay mga manggagawa. Ito na po ang Total kailangan. overhaul yan ng gobyerno natin pag nangyari. Ito na ang kailangan natin. Kaya ako nabanggit ito niyan. Yes. Meron pong kailangan gawin ang ating mga butante sa ngayon. Lalong-lalo na papalapit na po ang May 2025 election. Kayo po ba kontento na po sa komposisyon ng Senado, komposisyon ng Kongreso, even in Malacanang? Tama. Inuri nyo na ba isa-isa? Ayan. Diba? Tignan na po natin para hindi na po natin papalitan ang pangalan ng Pilipinas. Palitan na lamang po natin siguro ang mga naririyan na walang ginagawa. Ang mga nasa tuktok, palitan natin. Palitan natin. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Ako, marami tayong nakikitang question. Pero bago yan, mga katanungan pa rin. Maiinit na tanong. Ayan, ito na po mga kabahagi. yes. Hinihintay po ninyo na sasabihin po ng ating special guest for today. Walang iba kundi si Lyodi de Guzman. Bukluran na manggagawa ang kanyang base labor organization at tumatakbong pang-senador. This is not the first time na siya po ay tumakbo sa isang mataas na posisyon ng ating gobyerno, pero hindi po pinapalad Hanggang ngayon, nagsisikap pa rin na malagay po sa pwesto na dapat po niyang kalagyan. Now, Lyodi, this is your chance to address the youth today. Yung mga kabataan ngayon, because they comprise the voters in the country today. Over 50% of voters binubuo po ng mga kabataan. Siyempre po yung mga kapwa natin mga manggagawa at naglalayon na yung gumanda ang buhay po natin. What are the legislative agenda
na nasa utak po ninyo, nasa puso po ninyo, na gusto nyo gawin pagka kayo po ay nanalo? Why voters should vote for Calyodi? Bakit po kailangan si Calyodi ang iboto ng sambayanang Pilipino? Calyodi, please. Salamat, Kaben. Pero ulit-ulitin ko, hindi lang si Calyodi ang dapat nating iboto, kundi lahat ng mga progresibo at mga lider ng sektor na tumatakbo ngayon ang dapat nating iboto. Huwag na nating tangkilikin ang mga lumang politiko, lalo na kung political dynasty. Dahil ang mga lumang politiko na mga bilyonaryo, mayayaman, dynasty, kasabwat sila ng malaking korporasyon sa ating bansa. At dahil sa kasabwat sila ang lumilikha ng mga batas, program, policy, budget na naglilingkod lang sa kailang interes at naglilingkod doon sa kasabwat nilang malaking korporasyon sa ating bayan. Ngayon, ako'y naniniwala, after ng ilang panahong aking pagtakbo, na yung ating mga kabataan ay nagre-reject na sa mga political dynasty, lalo na sa trapo. Nagre-reject na sila. Ayaw na nila. Ang problema natin, malaking bilang ng ating mga manggagawa, ng mga mahihirap na kababayan, ay saklot pa rin ng kapangyarihan at impluensya ng mga sikat na politiko, ng mga dynastiya, lalo na ng mga mayayamang kumakandidato ngayon. Kailangan na natin kung magkaroon ng pagkapapasya. Kung gusto natin ng pagbabago sa ating buhay, baguhin na natin ang framework ng ating pagboto. Huwag na nating mulit-muling iboto sa Senado at sa Kongreso yung mga paulit-ulit nang bumabalik dyan. May kilala nga akong senador na palimang balik na ngayon eh. Pero ni minsan silang nagbalik-balik sa Senado na mga mayayaman, hindi na-resolve yung ating problema. Dahil iba ang problema nila. Hindi nila problema yung problema natin. Kaya yung ating problema sa mataas na presyo ng kuryente, hindi na re-resolve. Mataas na presyo ng bigas, kawalan ng trabaho, mababang sahod, kontraktualisasyon, demolisyon sa ating mga tahanan, land grabbing sa kanayunan, korupsyon sa gobyerno, ay hindi nawawala dahil yun ang gusto nila. Yun ang gusto nila na ayaw natin. Kaya dahil magkasabwat sila, magtutuloy at magtutuloy ang ganyang kalakaran hanggat sila ang nasa pwesto ng sa tuktok ng ating pamahalaan. Kaya ang aking panawagan sa mga kabataan, hindi lamang kayong mangampanya, kundi bumoto at kumbinsihin natin yung mga manggagawa, yung mga maralita, yung mga kababayan nating mga mahihirap na isulong ang totoong pagbabago simulan ngayong 2025. I-reject, itakuhil natin ang mga politikong dekada-dekada nang nagpahirap sa atin habang sila'y nagpapasarap sa ating pamahalaan. Yun ang solusyon. Sila kasi ang lumilika ng napakarami nating problema dahil sila nga ang gumagawa ng batas at programa. Kaya yun po yung aking panawagan sa mga kabataan at sa sambayan ng Pilipino. Kung nais natin ang pagbabago, baguhin natin ang ating framework sa pagboto, kilalanin natin ang mga leader ng masa, ang mga leader ng mga manggagawa, at i-reject na ang mga trapo, dynastiyang at bilyonaryong politiko. Alright. Okay, very well Ang said. liwanag. Oo. Ang liwanag Ayan. po ang panawagan ni Calyodi. Tandaan po ninyo mga kabahagi, Calyodi is a senatorial candidate for 2025. Number May 20. 21. Number Number 21. At si Luke, number 25. Alright, Yes, okay. okay. Abangan Hindi po ninyo si magkalayo. Luke Espiritu will be one of our guests din po dito sa Yes. Pamumuno Next week. 2025. Okay. Dumako na tayo, Bet, sa Yes. mga comments. Yes, sa mga nanonood sa atin ngayon, ayan, hello, may mga pa-shoutout dito. Jose Sanding, ayan, hello, kay Maria Bettina Cruz Villanueva, John Ray Gordove, Anne Marie Dan, MJ Santos, Jocelyn Sabio, Nestor Kagitla. Uy, ang ating kabahaging Nestor, Hello sa inyo. Si Ian Andre Verano, good morning po Tata Ben and Mamet. Si Eden Pedralves, good morning. Ayan. Si Nanette Cruzat, ibotong manggagawa naman
sa Senado, Leody de Guzman. Ayan, may cheerer si Calyode rito. Si Jan Serge may tanong. Jan Serge Magat, bilang isang labor leader, ano ang mga hakbang na gagawin mo para mas maitaas ang kalidad ng edukasyon? At paano mo po proteksyonan ang kapakanan at karapatan ng mga guro? Ayan, sa larangan naman ng education. Yes, Calyode. Doon sa education, una, dapat yung paglalagay ng Secretary of Education ay hindi presidente. Okay. At ang ilalagay ay mga kapartido lang niya na walang malay sa sistema ng edukasyon natin sa bansa. Dapat ang manggaling ang Secretary ng Education doon mismo sa sektor ng edukasyon. At hayaan natin sila ang pumili. At huwag sa kapangyarihan ng presidente. Pangalawa, huwag bawasan ang budget. Gawing mas mataas ang budget ng edukasyon kasi yun ang nakasulat sa ating konstitusyon. Halos wala pa sa kalahati yung budget ng Pilipinas sa edukasyon kumpara sa kung ano dapat ang hinihingi. Kung yan ay 6% ng GDP, dapat abutin ang 6% ng GDP. Ngayon, 3.36 lang ang budget ng edukasyon. Pangatlo, dapat baguhin natin ang mga curriculum at kurso ng ating edukasyon. Hindi yung mga kurso kung paano makaka-acquire ng knowledge ang mga estudyante na makapaglingkod sa malaking korporasyon. Dapat magkaroon ng knowledge ang mga estudyante para paunlarin ang sarili at paunlarin ang ating bansa. Yun ang dapat maging klase ng kurso natin. At hindi yung pagpapayaman, magsilingkod sa malaking korporasyon, magapayaman siya, o kung hindi naman, mag-a-abroad. Yung pangalawang tanong naman ay tungkol sa karapatan ng mga guro. Karapatan ng mga guro. Dapat nating itaas ang sahod ng mga guro. Kasi sa sektor ng edukasyon, walang pinaka-importante dyan, kundi yung guro. Ngayon, bibigyan mo bababang sweldo, bababang benepisyo, ay talagang tatama rin magturo yan. Paunlarin natin yung mga guro, yung kailang sweldo at benepisyo, itaas natin ng 15,000 a month, dagdag na 15,000 a month yung sweldo nila para nang sa ganon, ay mabigay nila ng maayos yung pangangailangan ng kanyang pamilya at hindi na makaabala pa sa kanyang gawain sa pagtuturo yung mga problemang kakaharapin niya doon sa bahay kapag mababa ang sweldo niya. Nag-aaway kasi yung interest po ng teacher interest in the school, yung para sa mga estudyante, pagkatapos yung sa bahay. Kulang-kulang ang pagkain, paano ka makapagturo? Tama. Oo. Diba? Eto, Lisel Carranza. Hello, Calyode. Paano mo tutugunan ang kakulangan ng mga benepisyo naman, katulad ng healthcare, paid leaves, at retirement plans para sa maraming mga manggagawa? Alam nyo, maraming pera ang gobyerno. Ang problema, ninanakaw. Sa budget nga ng 2025, halos 2 trillion ang nanakawin. 1/3 ng budget ay nanakawin. Dahil isiniksik nila sa mga confidential fund, sa intelligence fund, itinaas nila ang budget ng DPWH ng 290 billion pesos. Itinaas nila ang program appropriation ng 273 billion. Kaya pag pinagsama-sama mo yan, ay mga target na nakawin yan. Kasi ang DPWH, 60% ng budget niya, ninanakaw. Sabi ni Magalong, hindi ako nagsabi niyan, si Magalong. Yun ang kailangan nating ilagay sa health at saka sa education. Yung PhilHealth, ibalik natin yung budget ng PhilHealth. Huwag natin tirahin yun. Kinuha na Para yun sa mga may sakit na nga Wala ba kayong awa? May sakit na nga. Pati yung budget nila, nanakawin nyo pa. Masyadong sugal. Tapos yung ating budget sa 4-piece, binawasan nyo pa ng 50 billion. At tapos ilagay nyo sa AKAP. Buti, okay lang naman nasa AKAP kung dadaan sa DSWD. Ay dadaan sa Senado at Kongreso para sa kanila mag-bless yung lahat ng mga taong bibigyan nila. Talaga naman itong kakapal ng mukha ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Kayong mga nakay Bongbong, nakay Duterte, ang kakapal ng mukha nyo. Alright. Si Calyode de Guzman po ito ang ating special guest for today. Yes. Melito Rodelio Militante. Ito, hindi na natin ba tatalakay ito? Wala na tayong oras, Calyode. Fiana Ferrer and Aldrin
Santiago. Maraming Ayun. salamat po sa Ay, thank you, pag-participate po ha, ninyo sa dito sa ating Pamumuno 2025. Net? Okay, sige. So, eto na. Muli na naman tayong magpapaalam, pero mga kabahagi, huwag kayong mag-alala. Marami pa tayong mga itatampok na mga mga kabahagi nating tatakbo sa nalalapit na halalan. Pero ito, meron daw pa shoutout naman yung mga kaagapay natin dito sa Maraming salamat po sa mga technical side. kasama po natin sa Yan. production side. Of course. Pinangunahan po ni Ann Go. Miss Ann Go. Ann, thank you very much. At syempre, Ram Alonso. Oh, yun. Nandyan si Ang ating Seth. manager. Nandyan si Fifi. Ayan. Thank you very much. Si Aldrin kaway ng kaway. Oh. Sa technical side dito, ang mga estudyante natin. Ayan. Dora. Ayan, Roda. Si Roda nandito. Yes. Alright. Thank you Ano very pa much. mga eskwelahang nandito sa atin? Ayan, CEU. Ayan. At syempre, yung mga TUP. technical people natin from From LPU, TU. yun. from TUP yan. TUP, Yes. PLM. Maraming UST salamat sa also. inyo. Okay? Andyan. Joshua Seda, TUP Manila, Dromar Napay. Yan, Yun, thank you very much. ha? And syempre kay Engineer Dave, technical Yes. director po natin. Ay, batiin ko Dito lang po. si Karen Mendoza Pama, ganyan din si Uno Maki, and si Doktora Lani Martin, and of course, Ray Martin, nag-celebrate pala ng anniversary. Ayan. Kalyodi, baka meron kayo babatiin. Yan. Batiin ko lang yung mga kabataan na nagsusupport sa akin. Okay. Maraming salamat sa inyong suporta. Pero dapat huwag lang kayong mangampanya. Pumila rin kayo sa butuhan sa araw ng halalan. Yan! Effort Alright. tayo sa eleksyon, di ba? Nagpapasalamat po ang ating Radyo Pilipino sa ating naging special guest for today, si Mr. you po. Leody de Guzman, senatorial candidate. Pang-senador po ito. Ayan, pamalit sa mga trapo. Ayan. Pero, wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Pamumuno 2025. Bet, Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. ako po naman si Ben Paipon. Thank you very much sa inyong lahat. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.